Melo del Prado sa Super Relax. Radio DZBB. Relax, meron tayong binabantayan mga kapuso. Pantay Bulkan. At sa linya po natin si Mr. Roderick Mendoza, OIC Department Head, Albay Public Safety and Emergency Management Office of SEMO. Kaugnay po ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa Albay. Mr. Mendoza, magandang umaga po sa inyo, Mr. Mendoza. Hello. Hi, good morning Melo. Good morning mula dito sa Albay. Opo, kumusta po ang bulkan po ngayon? Pakilarawan nyo nga po ang kanyang ikinikilos ngayon ng Bulkang Mayon, Mr. Mendoza. Opo, actually sa ngayon is maulan dito so hindi natin maaninag yung kanyang slope ng bulkan pati yung kanyang crater. So ang masasabi lang natin ay alert level 3 siya ngayon and then ongoing ang mga paghahanda patungo doon sa mga magiging situation nito kung mag-escalate man. Opo, naka-alert level 3 po tayo ngayon. Ano po, nakataas na po mula kahapon. At, Yes po. At meron pong sinasabing mga inilikas na. Ilan na po yung naililikas ngayon, Mr. Mendoza? Actually po, nailikas natin 2,889 individuals. And then 729 families po ito. Natapos yung evacuation medyo umaga na 1 o'clock ng morning. Opo. Ang last na nag-evacuate doon sa may bandang First District Malilipot area. So, doon po sa 6-kilometer permanent danger zone, wala na po mulat sa pool na nakakapasok doon. Wala na po nagtatangka ngayon, Mr. Mendoza. Wala po dahil nakapalibot po yung choke points ng ating PNP tsaka ating uniform personnel dito sa areas na to. Opo. Sa ngayon po, ano po yung mga nakikita o nararanasan ng mga kababayan po natin? Sapagkat kahapon po sinasabi may mga ibinubuga na po yung bulkan Mr. Mendoza Opo, kahapon sa dalisdis ng Mayong Volcano, gumugulong yung mga mainit na bato and then pagka-araw makikita mong dito sa tagiliran ng Mayon, particularly dito nakaharap sa Daraga and Legazpi, very pronounced yung uson kung tawagin dito sa amin dito and then nagkaroon ng mga 100 plus na rockfalls ata mula kahapon ng 12 AM hanggang ngayong umaga na 12 AM din. So ibig sabihin lang yan na very abnormal pa rin yung kanyang aktibidad at sabi ng PHIVOLCS ay magantabay sa mga developments or further escalation na ito. Opo, pag sinabi niyo pong uson ang sabi naman ng PHIVOLCS doon, yun daw, ang tawag nila doon ay pyroclastic density current na may mga pinaghalong mainit na bato, lava at saka gas. So yung mga residente po dyan, ano ho ang payo po ninyo sa mga yan para hindi po, syempre makaka-apekto po yan sa respiratory system ng mga kababayan po natin dyan. Di ba Mr. Mendoza? Opo, pagka may kasi, yung plumes na nalalanghap galing doon sa abo na idinudulot nitong pyroclastic density na dumadalis sa may paanan ng Mayong Volcano. Kaya yung ating provincial health unit ay nagpaalala na and then nagbigay na rin tayo ng mga N95 masks dito sa mga bayan-bayan, sa mga local government units natin. And then doon mismo sa ating advisory, kung wala silang N95 mask, pwede naman yung damp cloth or panyo na basain lang nila. Importante din makalusot yung particles ng silica. Yan yung dangerous na malanghap ng ating mga kababayan. Melo. Opo. Teka, saan po nailikas nga yung mga sinasabi niyo po mga nag-evacuate na, Mr. Mendoza? Opo, meron tayo sa City of Tabaco, meron tayo sa Malilipot, and then meron tayo sa Ligao, and then Kamalig, and then yan na lang yung apat na meron dahil yung ginubatan na una na sila at alert level 2, inalis na natin yung apat na pamilya. Opo, ano po ang inyong tagubilin doon sa mga gusto makasaksi? Kasi maliban po sa yan po ay isang uri ng natural calamity, pagsabog o pagputok ng bulkan,
tourist attraction din yan, Mr. Mendoza. Kaya marami po mga kababayan natin na galing pa sa ilang lugar gustong pumunta dyan at masaksihan ang pagputok ng bulkan. Ano po ba ang pwede at saka bawal na gawin dyan sa inyo? Opo, ang bawal yung pumasok sila sa 6-kilometer danger zone, saka yung mga ATV rides na pumapasok doon sa malapit na mismo sa dalisdis ng Mayon Volcano. But then may mga safe grounds tayo identified by our Provincial Tourism Office. Mas maganda nga, Melo, kung malayo-layo ka, makikita mo yung yung shape tsaka yung kung gaano gumagalaw yung mga gumugulong na Opo. bato. So basta safe distance, mga 10 kilometers away, okay naman yan dito. Hindi naman naapektuhan yung ating mga main roads. So kitang-kita natin dito sa bayan ng Kamalig, and then Legazpi City, Daraga, and doon din sa kabila sa First District ng Tabaco and Malilipot. Opo. Kita natin yung crater ng Mayon. Opo, hindi po, sa nililinaw lang po natin, Mr. Mendoza, hindi po binabawalan pumunta ang mga turista dyan sa Albay. Hindi po. Basta wag lang pumasok sa permanent danger zone na 6 kilometers. Opo. Teka, meron din daw no-fly zone dyan. Gusto nating malaman kung ang biyahe po ng eroplano dyan apektado po, Mr. Mendoza, yung mga manggagaling po sa ibang mga probinsya o sa Metro Manila. Diretso po yung biyahe ng eroplano, only that hindi sila dumadaan doon sa mismong tapat ng tuktok ng Mayon Volcano. Opo. Sige po, yun lang po Mr. Mendoza, kami po'y mag-aabang sapagkat meron daw posibilidad na baka itaas pa yan sa level 4, alert level 4. Nako, Yes po. Opo. Pag ganun po bang alert level 4, ano po yung kasunod na hakbang na pwede pong ihanda ng ating mga otoridad dyan, lalo na kayo? Opo. Opo, actually naghahanda na rin tayo dahil pag 7 to 8 extended danger zones, it accounts to more than 79,000 individuals. Marami-rami itong i-evacuate natin. Kaya ito na yung pinaghahandaan natin actually. Tapos na tayo dun sa 6, 7, and 8 naman. Ngayong araw actually may meeting tayo with the Office of Civil Defense and then the other regional offices. Nakahanda na din yung ating iba't ibang sangay ng pamahalaan para po dito. Opo. Salamat po Mr. Mendoza. Mag-ingat po kayo. Magandang umaga po sa inyo. Salamat, Melo. Thank you very much. Opo. Good morning. Si Mr. Roderick Mendoza, Officer in Charge, Albay Public Safety and Emergency Management Office.